Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon sa kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo, narinig natin ang pagpapahayag tungkol sa dahilan ni Jesus kung bakit siya naparito. At narinig natin na sinasabing, "Naparito ako upang magdala ng apoy." At nawa, sabi niya, napagningas na ito. Yung apoy, nawa nag-aalab na ito sa ating mga puso at patuloy itong mag-alab upang magkaroon tayo ng lakas na makasunod sa Diyos at magawa natin ang mga nararapat gawin upang tayo'y maging karapat-dapat na makapasok sa langit. Ngayong linggo namang ito, sa pamamagitan ng tanong ng isang tao na lumapit kay Jesus at ang kanyang tanong, "Kakaunti po ba ang maliligtas?" Ilang milyon bang tao ngayon sa mundo? Bilyon na ba tayo? 1 billion na ba ang tao sa mundo? Sa buong mundo, no? Hindi lang Pilipinas. Sabi nila sa Pilipinas, overpopulated na tayo. Sa dami ng tao dito sa Gagalangin, dito sa Tondo, ilan kaya ang maliligtas? Natatanong niyo rin po ba yan? O kaya, sa tingin mo,
maliligtas ka. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Kasi yung tanong na ito, maaring ang pinanggagalingan ng tanong na ito ay mula pa doon sa paniniwala na sila lang ang maliligtas. Diba, meron tayong naririnig na isang sekta na nagsasabing, kami lang ang maliligtas. Pero ganun ba ang plano ng Diyos? Kasi kung intindihin natin, sa unang pagbasa, ang sabi sa pahayag ni Propeta Isaías, darating ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Hindi lang ang bayang Israel. Kasi akala nila dahil nga ang Israel, piniling bayan ng Diyos. Kaya ina-assume na sila lang ang maliligtas. Pero ipinaliwanag na ito, maging ni Jesus, mula kay Propeta Isaías hanggang sa panahon ni Jesus, na ngayon ay pinapahayag din, darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran. O hindi na ito exclusive para sa kanila lang. Naintindihan po ba? Uy, ising. Baka hindi tayo maligtas nito. Tutulog-tulog tayo. Kaya po pwedeng, mula sa tanong, kakaunti po ba ang maliligtas? Hindi ito sinagot ni Jesus ng, 150 lang, 250 lang ang maliligtas. Pwedeng lahat. Pero yung katotohanan, hindi lahat. Pero ang sabi ni Kristo, kaya nga, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. So imagine natin, so yung langit pala, para makapasok, hindi pala ito bukas na bukas. No? Yung halimbawa, 2 gate, no? Talagang bukas, lahat makakapasok. Hindi eh. Makipot ang pintuan papasok sa langit. Para makapasok ka, ikaw lang. Hindi naman sinasabi, pumila kayo, no? Pumila kayo, huwag kayong atat, di ba? Huwag kayong, baka magkagulo pa kayo, mag-uunahan kayo kasi hindi talaga makakapasok. Kahit mauna ka pa, kung hindi ka nararapat, di ka talaga makakapasok. So, kung imagine niyo lang, kung makipot ang pintuan, imagine niyo ha, paano ka makakapasok kung ang daming naka-attach sa iyong katawan? So, kailangan mo alisin, anuman yung pabigat, anuman yung mga daladalahin mo na magiging hadlang para makapasok ka sa langit. Parang, na-try nyo na bang pumasok sa isang gate? Yung ikaw lang talaga, katawan mo lang talaga. Pag may dala kang bag, hindi ka kasya. So, pwedeng yung mga baggages natin, yung mga daladalahin natin, yung mga naka-attach sa atin, baka yan ang maging hadlang. Kaya nga sa pagsikapan ninyo. So, kung pagsisikapan natin, okay, alisin to, alisin yan. Alisin to. Kasi sa langit nga, di ba, wala na tayong kailangan. Sinabi naman ni Jesus yan eh. Doon wala nang kalungkutan, wala nang hirap, wala nang sakit. Wala na tayong kailangan. Walang entrance fee. Ang pang-entrance lang natin ay kung tayo ba ay nagsikap gumawa ng matuwid. Yan din pinahayag ni sa sulat sa mga taga-Hebreo. Pagsikapan ninyong tahakin ang daan at ang landas na matuwid para makapasok tayo sa langit. Gusto naman ng Diyos, makapasok tayo sa langit. Pero ang tanong, gusto mo bang makapasok sa langit? Hindi ito random na, ikaw pasok ka. O ikaw na kumuha ng budget para sa flood control, pasok ka. Ganun ba yun? O ikaw na nagtiis nung Biyernes, no, na lumusong ka sa baha, na leptospirosis ka, pasok ka sa langit. Hindi ganon.
Kundi, ang kailangan natin mapagnilayan, paano ba tayo namumuhay? Anong uri yung lifestyle natin? Paano tayo nabubuhay? Kaya pagtiyagaan, sabi niya, pagtiisan ninyo yung mga taong nagtiis sa mundong ito. Yan, mataas ang posibilidad. Pag sinabi kasing nagtiis, pinagtiisan mo yung hirap, hindi mo ginawang magnakaw para guminhawa. Nagtiis ka sa hirap at yung mga nagtiis hanggang wakas na sinikap maging mabuti, sinikap hindi magnakaw, sinikap na hindi mandaya, yan ang mga makakapasok sa langit. O, hindi lahat ng nagsisimba makakapasok sa langit. Kasi madaling magsimba. Umupo dyan, tumayo, pang-attendance. Pero di ba sabi nga dito, Lord, di ba, kumain kami, uminom kami, kasalo ka. Nagsimba kami. Eh, sabi, huyo. Hindi kita nakikilala. Di ko nga alam, taga saan kayo eh. Paano tayo makikilala ni Kristo kung hindi nga natin siya kinakausap? Hindi na nga natin siya kinikilala. Tapos gusto natin pumasok sa langit? Pero tandaan niyo rin po ha, sinabi dito, maraming tao, buhat sa silangan, buhat sa kanluran. So ang kaligtasan, tandaan niyo po ha, ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi lang Katoliko ang maliligtas. Hindi lang Katoliko ang makakapasok sa langit. Lahat may posibilidad dahil lahat inaanyayahan ng Diyos. Kaya muli kung gusto natin pagsikap, makapasok sa langit, may panahon pa tayo. Binibigyan pa tayo ng oras, huwag nating sayangin. Bilisan na natin, Tingnan niyo mga itsura ng katabi ninyo. Malapit na, ha? Malapit na. Bilisan mo na. Di ba? Parang may urgent na panawagan na ito, eh. Bilisan mo na. O kung mayroon pang bagay na kailangan mong alisin, minsan, matanda na, gambling pa rin ang lifestyle. O, paano? Tapos gusto mo pumasok sa... Imbis na ipangsugal mo yan, ipangtulong mo sa kapwa. Imbis na ipangsugal mo, ipaayos mo na lang itong simbahan. Di ba? Maging mabuti pa. Sa kahuli-hulihan. Di ba? Kasi mahalaga yung mga ginagawa natin sa mga huling sandali ng ating buhay. Sayang di ba? Huwag mong sayangin ang mga biyaya na ibinibigay sa iyo. Lalong-lalo na, huwag mong sayangin ang buhay mo. Mas mainam at mas masaya kung lahat tayo makapasok sa langit. So lahat ng magiging hadlang o nakakahadlang para makapasok tayo sa isang makipot na daanan, ngayon pa lang, simulan mo nang i-detach ang iyong sarili at kilalanin at tanggapin ang Diyos. Amen?